Hello guys! Welcome sa episode 2, Usapang Adik. Today, plan ko mag-discuss ng mga questions or mga tanong para malaman kung gambling addict ka na ba talaga or kung may problema ka na talaga sa sugal. Right now, ginagawa namin itong yung advocacy na to 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 echo yung mga causes and mga result pag nagtuloy-tuloy ka sa gambling. So, this will be uploaded sa YouTube. I-clippings namin to. Tapos, mga cut ng mga reels para at least maka-create ng awareness sa sa scene ng gambling kasi medyo rampant na ngayon yung online gambling. So, teka lang i-upload ko rin yung sa phone para at least nakikita ko yung mga comment. Guys, yung mga didiscuss namin mga questions or mga tanong para malaman kung may problema na sa sugal. Welcome Josh. Kahapon medyo nahirapan ako magpasok ng tao sa live, no. Pero right now medyo ang technique pala mag-check ko sa ibang phone, no. Hindi na pala dapat ginagalaw yung monitor na na phone. So, ayun, unang tanong daw, no? Nawalan ka na ba ng oras o trabaho sa oras sa trabaho o eskwela dahil sa pagsusugal? Yeah. Ito yun, no? Possible, no? Possible na maapektuhan yung yung oras, no? Lalo na pag medyo galing sa talo. Ay nako, talagang gagawa ng paraan para para makabawi. Bawi. Usually nag-skip na nga work, di ba? Welcome guys, no? Hello Tomas. If you agree, just write a comment. So, pangalawang tanong, naging magulo na ba ang buhay mo sa bahay dahil sa pagsusugal? Yeah. Oo. Possible ulit, no? Possible ulit kasi napapansin ko sa gambling talaga talo pikon eh. Mabilis mapikon, no? Kaya naapektuhan yung relationship sa bahay, tsaka yung atmosphere. Talagang lalo na pag yung bugnutin, okay lang kung mga nanalo eh. Medyo nakakahawa pa ng good vibes eh. Pero pag talo, grabe. Hello Jasper. Magandang tanghali sa'yo. At hello. Welcome. Actually, I'm just discussing yung mga tanong para malaman kung may problema ka na sa sugal, no? Or may problema na ako sa sugal. So, the other question is, nasira na ba ang pangalan mo dahil sa pagsusugal? Yeah. Malimit, no? Especially pag nagkaroon ng utang. Grabe, nakakahiya, di ba? Nakakahiya lumabas or kunyari, nakitaya ka, tapos sa talo, wala ka palang pambayad. Grabe, nakakahiya, di ba? Hi, JF. Hello. Hope to see you again, JF.
Next, nagsisisi ka na ba pagkatapos magsugal? Grabe, no? Remorse. Usually, wala pa ako narinig na nag-remorse na galing sa panalo eh. Kalimitan galing sa talo. Ay, grabe. Lalo na yung pag ikukwento pa yung yung nangyari sa kanya, yung panalo na, natalo pa. Grabe. Parang kulang na lang i-rewind eh. I-rewind lahat yung nangyari, tapos mag-i-stack na lang dun sa sa situation na, di ba? Dito na lang ako. Pero wala, hindi na mababago eh. Talo na ulit eh. So, it's a yes, no? It's a yes. Nagsugal ka na ba para makabayad ng utang o lutasin ang problemang pinansyal? Actually, dito nababaon yung Dito nababaon yung sugarol eh. Yung yung word na babawi para makabayad. Ay, Diyos ko. Parang kumuno ito eh. Alam mo yun? Damo. May utang na ako, tapos gagawa pa ako ng paraan galing sa utang. Parang kumunoy eh. Every time na kumikilos ako, talong babagsak. Boy, hindi bagay. Alam mo yun? Masyadong, sabi nga nila, masyado na mabigat yung laro. Kung galing sa utang, babawi pa, no? So, it's a yes. It's a yes. Nabawasan ba ang sipag o pangarap mo dahil sa pagsusugal? Ako personally, nagkaroon ako ng issue dito eh. Kasi masipag ako dati eh. Mahilig akong especially ako, ahente ako. Mahilig akong mahilig akong lumabas. Mahilig akong rumota. Pero nung nagsusugal na ako, wala na, stock up na lang ako sa isang lugar, no? Doon na lang ako, parang lagi na lang ako mangangarap na, dito ko makukuha yung compensation na gusto ko. Nawawala na, hindi na ako active sa labas. Lagi na lang Tapos pag natatalo, grabe, gusto ko magtutulog lang. Yun yung naging issue ko nun eh. So, parang hindi siya bagay. Okay guys, welcome. Salamat sa pagbisita. Salamat din sa nagbigay ng stars. Sino nagbigay ng stars sa akin? Uy, Tomas, grabe ka naman. Bigay ka pa ng star. Pero thank you thank you. Uso pa pala yung stars, no? Salamat kapatid. So next na question. Pag natalo ka, gusto mo bang bumawi agad? Ay nako. Ito nga ang sakit ng Ito nga ang sakit ng sugal eh. Hindi pa talo, naghahanap na agad ng na mauutangan or magiging kapital. So as a gambler, hindi buo yung loob eh. Kasi nagsusugal pa, iniisip na agad na matatalo, maghahanap agad ng kapital. Parang mali, di ba? Parang, ano yun? Bakit ganun? Bakit ganun yung thinking, di ba? Hello, Justin. Uy, shoutout from Manila Pen. Grabe Mimiss ko na yung halo-halo dyan Kailan kaya ako makaka-experience ulit ng ng halo-halo dyan. Ay mo kay tita So yun, no? It's a yes again, no? Tsaka napansin ko sa sugarol, no? Pag nananalo, lumiliit yung taya.
Pero masilatan lang ng isang beses, grabe, todo agad. So may mali, no? At nakabog na mali sa lugar yung yung gigil. Yun yung napansin ko eh. So, alam mo yun, parang ayaw samantalahin yung tama, pero basilat lang ng isa, grabe pikon, dumodoble ng taya. Mali, di ba? Mali. Ano pa ba yung mga tanong dito? Pag nananalo ako, gusto ko bang magsugal ulit para manalo pa ng mas marami? Ito. Guilty ako dito talaga, no? Parang pag nananalo ko, feeling ko magtutuloy-tuloy lagi eh. Uy, Ferds. Hello. Diba? Parang feeling ko, galing-galing ko. Parang hindi ako matatalo, ganun yung feeling. So, yeah. It's a yes again, no? Ganun na ganun ako dati, no? Masyadong halos ayaw na magpahinga. Uuwi lang saglit, tapos laro na naman. Lalo na siguro sa online, di ba? Baka hindi na nga hindi nakatumigil di ba? Feeling ko nga, hindi nalolobat ang cellphone ng mga sugarol lalo na sa online. Parang lagi na nakasalpak lagi Guys, comment nyo nga sa akin, anong pwede makapagpatigil sa isang nag-online gambling sa isang araw? Alam mo yun, parang feeling ko parang wala parang dire-diretso Maliban na lang talaga, ibalibat ng asawa yung yung telepono So it's a yes again, no? Itong tanong na to, ako to. Next question. Madalas ka bang magsugal hanggang maubos ang pera mo? Ay, Diyos ko. Ito yata yung sagot do sa tinanong ko kanina Titigil lang pagtalo na. Or wala ng credits. Or titigil lang dahil nag-error. Nag-error sa app. Nag-crash yung app. Galing kay Josh. Gamban. Then walang access sa pera talaga. Yeah, actually narinig ko na yung gamban na yan no? Pero sana kung magpapagamban yung gamban yung tao, sana do sa loved ones, no? Na account. Para hindi na talaga mabuksan. Kasi sabi nila namamanipula din yung mga email password access daw or para security access. So kung ako rin ang ang nag-install ng gamban, parang niloko ko lang yung sarili ko, di ba? Siguro kung magpapa-install ng gamban galing sa loved ones, di ba? Dapat dyan, iba ang internet provider, yung mga gambling sites pa. Actually, meron akong meron akong pina-propose sa natin. Yung nga lang walang mag-o-author Para sa, sabi nila, congressman daw yung mag-o-author noon. No? Na, kasi nga, di ba, lahat naman ng phone natin may IP address. No? Actually, pwedeng paban yan sa sa NTC Yung nga lang talagang wala pang division Mali mo, no? Mali mo, isa ako sa mailagay na doon, no? Tao sa division ng NTC or National Telecommunication Company ba yun? Or corporation? Na magkaroon ng ganon kasi
yung ano nga di ba? Yung porn site nga napaban ni ano napaban ni Duterte. Ito naman hindi naman massive banning Yung mga pinaban lang talaga ng family, no? So sana makapasok ako or isa sa may mga taong may advocacy na to help yung mga nalulung na. Sana ma-propose din yun, no, sa government. Ako may kilala crypto trading. Guys, pakisagot nga isang kaibigan natin. Yung crypto ba, tsaka forex, sugal ba yun? Kasi hindi ko siya kaya sagutin Hindi ko siya masagot pero sugal ba siya, stocks? Let me know nga. I-ano ko sa comment section, medyo i-highlight ko nga. Kasi sabi daw niya, hindi daw sugal yun Uy, King Thomas. Hello. Welcome, guys. Ay, commission pala. National Telecommunication Commission. Sorry So, yun, no? Actually, siya lang ang yung ahensya na yun lang ang may kakayanan na magpaban, especially kung gamit yung smartphone. Kasi lahat ng smartphone natin may may NTC sticker yan. So lahat yan dumaan doon. Lahat ng transaction natin sa telepono may may karapatan yung NTC natin na pakialaman. Actually, NTC rin and NBI ang kaya mag-trace ng telepono natin. So malaking role yung NTC, especially dito sa online gambling. Sir Errol, hello. Welcome. O, tinan mo, sumagot pa tong isa, Hindi, Hindi daw. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Mark Anthony Guerre, hello, welcome. So, nasa na ba ako? So, next tanong na tayo. Medyo lumalalim na ako dun sa stocks and forex So, next question. Nangutang ka na ba para may ipangsugal? Grabe. Given na to No? Pero sabi ng mga meron ako narinig sa iba, hindi daw sila nangungutang. Galing Galing nun. So, ibig sabihin, hindi pa bottom yun. Hindi pa siya nangungutang So, marami pa siyang behind. Marami pa siyang pangsugal. So, baka hindi pa applicable sa kanya itong itong question na to. Uy, Hangilito, Demonito, hello. Biro lang. Yeah, I love you din, sus. No? Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan dito Ikaw ba yun? Pero I love you, brother. Oh, may pumapalag, si Justin. Sugal daw yun. Di naman daw sugal yun. Ano ka ba? So, is it a big yes? Nangungutang ba ako para may pangsugal? So, malaking question yun, Actually, kadikit na lagi, Sa lahat ng mga nare-receive ko sa hotline. Ang lagi nilang pinoproblema, hindi yung pagsusugal nila Ang pinoproblema nila, yung utang nila. So, since may utang, chain reaction.
kailangan nila ulit ng pangkapital. Tapos, alam na natin yun. Di ba? Ulit na naman yun. Sugal na naman yun. So, yung inutang, susugal, matatalo, dalawa na yung utang. Uutang ulit. Di ba? So, take chance na naman. Tumananalo. Tapos, marinig ko na naman yung kwento. Nanalo na ako eh. Natalo pa ulit, no? Nakakainis, no? Nakakainis ni, insanity. Pero, ako dun, guilty ako dun. No? Dumaan din ako sa point na ganun. Na, sarap eh. Sarap eh. So, is it a big yes? Yes, di ba? May naibenta ka na ba para may pangsugal? Mas tingin nyo, guys? Parang oo rin eh, di ba? So, pag walang yung mga iba, nauuna yung pagbenta bago mangutang. Yung mga iba naman, nangungutang muna, pag wala ng pambayad, magbebenta. So, possible, di ba? Totoo eh. Yun. Nangyayari lagi eh. Hello, Erwin. Kamusta? So, is it a yes? Yes also? Yes, no? Nangyayari, di ba? Nangyayari pag nagsusugal, di ba? Nakakapagbenta. So, next question. Nagdadalawang isip ka bang gumamit ng pera sa pagsusugal para sa pang-araw-araw na gastusin? Nagdadalawang isip ka bang gamitin ang pera sa pagsusugal para sa pang-araw? Actually, pag galing sa panalo at na-experience nilang manalo, gusto nila lahat ng gagamitin nila sa sa pang-araw-araw na gastos galing na sa sugal. Actually, maraming ako nakasama dati sa sa casino. Gumagawa sila ng sistema daw nila na araw-araw daw tatalbos lang sila ng 2,000 sa ganitong halagang kapital. Tapos, yun na daw yung panggagastos nila araw-araw. Sa iba, baka pwede mangyari yun, no? Pero sa akin, di eh. Dati na talagang nagagalaw talaga eh. Hindi na susunod eh. Nagagalaw yung mga blood money eh. Saka sabi nila, ang isang sugarol daw, laging may sariling pera, saka may tinatawag sila na gambling money. Hiwalay yun. Hindi nalalaman ng mga loved ones yung gambling money. Or, ang ginagawa nila, ini-specify nila yung gambling money or gina-justify na nila doon sa loved ones para wag nilang pakialaman yun or wag nilang silipin. Kung pwede, wag nang pansinin yung budget na yun kasi nga, it's a gambling money. So, mahirap makipagtalo sa isang sugarol pag nakapartisyon na yung pera. Iba yung pangpamilya, kalimitan, less yun. Saka iba yung gambling money, malaki yun. Kasi nga, takot ang isang sugarol na mawalan ng kapital. Kaya, di bali nang tipirin ko tong pamilya, basta dito sa kaliwang side ko, nandito yung gambling money ko. Tama ba yun? So, kayo na kayo na mag-isip, Pero yes, no? Yes, ganun, no? Ganun yung logic ko rin dati. Iba yung pangsugal na pera, tsaka yung perang pang pamilya.
So welcome, Mara Don. Salamat sa pagbisita, no? Tapos, next question. Napabayaan mo na ba ang sarili o pamilya dahil sa pagsusugal? Ako, grabe, sobrang guilty ako dito. Marami akong mga nagawang negligence dati nung talagang kalakas ako magsugal. No? Nakakalimutan ko yung mga welfare ng family. And one of the worst yun nga, yung hindi ko makakalimutan yung delivery ng mga anak ko, no. Grabe. Wala akong nawala yung sense of responsibility nung time na yon, no. Tsaka sa halos lahat ng naririnig ko na may problem sa gambling. Kami yung naglaro pero sila yung nagka-hangover. May question dito. Papi Raymond. Anong magandang payo sa isang sugal bago sila sumugal? Ano ba to? Dati ng sugarol? Kasi kung bago pa lang na magsusugal, unahan mo na, sabihan mo na kung ayaw niyo masira buhay niya, panoorin niya to. Turo mo ko. Tsaka, usually yung mga tanong dyan pag natalo ba yan, titigil ka. Unahan mo na kasi matatalo naman Kaya, pag dala mo, o pag natalo yan, titigil ka na ba? Kasi, sigurado naman tayo, matatalo yun So kung uulit pa siya, sakit na yan. Unahan mo na, papi. Diba? Sigurado naman manalo man yan, matatalo rin niya. So yun, no? Actually, laging masasaktan yung lagi masasaktan ng family member dito. Kahit pagpanalo pa, kasi nga masakit Pag nagpanalo yung isang sugarol, magiging grandioso yon. Yung natural way of life ng family, mababago yon. Kasi nga, tataas din ang dosage ng needs and wants ng pamilya. Kasi nga, there's money to burn There's money to spend. So, mahirap na magkaroon ng sudden jolt doon sa natural lifestyle ng isang pamilya. So, for sure maghahangad din yung pamilya sa umpisa, okay yan kasi nagpapanalo ka. Pero yun nga, pag natalo na, pati yung sudden pagbagsak nung isang sugarol, mararamdamin din nung family Kasi pag nangailangan yung sugarol ng pera, damay yung pera ng pampamilya Laging ganun. Di katulad sa sabi nila, compare sa minimizing ako. Compared to sa mga narcotics or sa mga bawal na gamot. Mas yung effect nandun lang sa tao doon sa drug addict Sa isang sugarol, ang damay lagi yung welfare ng family For sure Tsaka yung financial ratio ng isang drug addict at isang sugarol, ang laki ng difference. Money value pa lang, ang laki.
Hindi naman ako maniniwala na kayang tumira ng isang drug addict ng 100,000 sa isang upuan eh. Malabo yun. Eh sa isang sugarol, minsan isang pindot lang yun eh. Sunog na eh. So, hindi ko naman minamalit yung ano na. Hindi ko naman minamalit yung mga substance user, no? But, ang question ko naman kasi is ano eh. Ang question ko naman is about the family welfare eh. Kung naapektuhan ba yung pamilya sa pagsusugal ng isang gambler eh. So, malaki, no? Malaki ang effect. Tsaka malaki ang difference ng ng isang sugarol tsaka isang drug addict, especially kung pag-uusapan yung dosage ng addiction. Ang layo ng difference. So, pwede na ba ako mag-move on sa next question? Minsan ba mas matagal kang nagsusugal kesa sa plano mo? Actually, for a gambler, layo ng walang nasusunod na time frame. Ako napansin ko nga kahit simpleng games eh. Yung simpleng games sa mga computer. Pag nagbigay ako ng time limit, sabi ko 1 oras lang ako dito. Alam mo yun, may isa lang na hindi masunod sa gusto kong maramdaman or gusto kong plano. Sira na oras ko. Eh lalo na pag may perang involved. Tapos naghahabol ako. Ay nako. Kasi hoda na yan na magalit sila. Ahabulin ko yung iniisip ko. Kailangan masatisfy yung mga yung mga plans ko. Hindi yung una kong inassign na plano. So, yeah. It's a big yes ulit, no? Sira lahat ng plano. Lalo na pag pinag-usapan, gaming time or sugal time. Malayo talaga. So, next is, nagsugal ka na ba para makalimot sa problema, lungkot o pagod? Uy, ang dami ko narinig na ganito, no? Pastime lang daw. Tama ba yun? Possible ba yun? Sa mga iba, no? Especially mga maid na, no? Ika nga nasa age na talagang naglilibang na, no? Nasa mga medyo may edad na, yun ang lagi nilang gina-justify. Na naglilibang lang ako. Ginagamit ko yung sugal para makalimot or so that the time will pass, no? Parang ganun lang. Or malungkot kasi ako kaya ako nagsusugal, kaya ako nandito sa casino, kaya naglilibang ako sa oras ko, nagsusugal ako. Yeah. Possible 'yon, no? Na kasi kasi meron din ako narinig, no, na sabi daw nila all addiction are remedy doon sa person. Kasi yun lang yung una nilang naiisip na gamot sa mga nararamdaman nila. Kung ang normal na tao tingin nila doon sa addict na nagbibisyo lang, pero sa isang point of view ng isang may sakit na or isang addict, ang point of view nila it's a cure eh. Para sa akin gamot to para mawala yung pain ko, makalipas, ano mo yun, so that I can survive the day.
Actually, ang ganda nung ano na yun. No? Ang ganda nung article na yun, tsaka nung video clip na yun. No? Naiba yung tingin ko sa ano. Kasi parang na-realize ko rin sa sarili ko na, yeah, dati kasi yun ang ano ko eh, yun yung remedy ko eh. Pero kung hindi i-explain sa akin ng ano, na tao sa paligid ko, hindi ko malalaman na bisyo pala yun, masama pala yun. Addiction pala yun. Pero sa akin, it's a first aid kit eh. It's a band-aid sa nararamdaman ko before or sa pag-iisip ko before. So, malinaw na yes yun, no? Yung question na yun na Sam, ito yung nagiging stepping stone para maging addict. Kasi, ang tingin nila it's a remedy. Sa lungkot nila, sa problema nila, sa pagod nila. Actually, di lang sa ano eh, no? Di lang sa gambling eh. I also watch a film na because of the pain dun sa ibang sakit niya sa katawan, he uses drugs para maging numbed siya. Yung mga iba naman, dahil sa pagod, dahil sa matinding, kunyari nahirapan siya sa isang task, they need to drink to celebrate. So, iba-ibang ano eh, no? Iba-ibang point of view, pero possible na maging ano eh, possible na maging stepping stone eh. And also maging ano eh, eye-opener na, yeah, pwede ako maging addict dito. Are you still there, guys? Tama ba? Tama ba yung ano, yung mga question? Is it a yes? So, next question. Naisip mo na bang gumawa ng illegal na bagay para may pangsugal? Kaya ako guilty ako dito kasi Uy, Awi, kamusta? From Dubai. Grabe yung ano ko, audience ko, international oh. Awi! Sayang si Lawrence, no? Ang galing ng motor sana. Yasus, ano lang to, medyo konting awareness. So, the question is, meron na ba ako nagawang illegal na act or criminal act para pangsugal? Actually ngayon, ang daming guilty, no? Ang daming guilty sa online. Kasi dahil din doon sa online pautang, mga online apps. Actually, ano to, sakit to ngayon, no? Kasi mas tinuturuan ng online apps na mangutang ng maling paraan yung sugarol eh. Kaya lalong nababaon eh. And then, ang dami rin alam mo yun, yung scammer, in-scam pa ng scammer. Alam mo yan? Ang daming ganun, no? Marami ako naririnig na mga kwentong ganun na. Alam naman natin, scammer yung mga nagpapautang. I-scamin pa nung sugarol. So, lalo na nagka-leche-leche, no? Saka, yun, natututo man loko. Tungkol sa cheque, magsasanlaan ng hindi sa kanila. Daming illegal act na pwedeng masangkot ng ang isang sugarol or isang mahilig mag-gambling. Kaya it's a big yes also na kahit, grabe nga yung tanong eh, naiisip mo na bang gumawa ng illegal? Most of the gambler, hindi lang iniisip eh, sinabuhay pa.
talagang ginawa, di ba? So, nakakatuwang ano, no, nakakatuwang nakakainis kasi nga guilty rin ako dun, no? Lalo na yung time na naghahabol, patong-patong na yung ano, nangungulit. Actually, may narinig pa nga ako mga threats eh. Threats sa telepono, no? Especially sa ano, sa mga online na pautang. Grabe daw yan. I never tried kasi, no? Hindi ko pa I never tried na umutang sa ano, sa mga online app, no? Pero grabe, no? Naririnig ko pinapakialaman daw yung mga contacts. Ika nga sinasabotahe yung credibility ng isang tao through social media, pinopost, ano pa ba? Basta puro ganun. Actually, payo ko dun sa mga guilty na dito, yung mga nakautang na, tapos tinitreat kayo ng ano, i-screenshot nyo, ipa-blatter nyo. Kasi ano yan eh, may protection yan. May protection yan sa law. Actually, pwede nyo pang gamitin pang counter yun eh. Yung mga ginagawa nila. Kasi, lagi nilang sinasabi wala daw nakukulong sa utang. Pero, actually possible din, no? Possible din kayo makulong niyan kasi especially yung mga electronic signature. Pina-redeferred nyo yung payment. Yan, medyo madadali kayo dyan, no? Pero yun nga, no, bilang isang protection, paano nyo, i-pablatter nyo, ipunin nyo yung mga evidence na sa tingin nyo makakasira ng ng character nyo. Tapos if you have the chance na makipag-amicable settlement, gawin nyo. Kasi lahat naman yan na pag-uusapan, especially in court. Teka lang, medyo naglobat yung laptop ko. Na pag-uusapan yan, bisa nga yung mga iba, through barangay lang eh. Nagkakaroon ng amicable settlement, promissory notes. So, protektahan nyo yung sarili nyo. Wag yung hayaan, no? Even though kayo may mali, no? Kasi, kung tutusin, kayo naman dapat, yung nangutang naman ng kailangan sisihin eh. Pero, yun nga, no? There's times na hindi talaga makabayad eh, no? So, wag yun namang wag yun namang i-degrade yung sarili nyo. Kahit paano eh. Umarap kayo, makipag-settle kayo kasi sa batas naman may laging amicable settlement eh. Ayokong magturo dito ng ibang ways to minimize or to prolong the process. No? Pero possible, no? May laging may protection yan. Especially pag may nakakausap kayo na public lawyer, attorney. Meron yan. So, magbabasa ako ng comment. Medyo rilito ko dyan, pero wala naman akong may actually, Luigi, merong no? Minsan hindi mo na utang ng kaibigan mo, ginamit kang guarantor, pati ikaw kinukulit na rin. So,
May mali doon sa kaibigan mo. Dinamay yung pangalan mo. Yun yung mga naririnig ko lately na ginamit daw na co-maker. So, nakakainis, di ba? Pero, pagbigyan mo muna yung kaibigan mong yun kasi may sakit yun. Uy, Albert. Dicky, kamusta? Ano yung question ni Dicky? Naalala ko nung kaya chick boy ka pero di naman big time gambler. Yeah, Dicky. Nanalo kasi ng malaki dati. So, lumaki yung dosage. Actually, gambling hater ako dati, di ba? Nung college tayo, di ako mahilig dyan. Kahit nga nung bilyar sa GameWorks, hindi ako nakikipagpustahan Ayoko Pero yun nga, no? Laging may first time Na first time ako, bro. Na-devirginize ako ng gambling. And napasarap ako, brother. Pasensya ka na. Kaya napadiin. Pero yung sinasabi mo, chick boy, parang di ko yata, Parang, pwede mo muna doon? Mag-refuse muna doon. Hoy, Fred. Hello. Kamusta? Yeah, player for life. But abstain muna. Abstain. Ayoko muna magsugal. Just for today. Thank you, Dicky, for dropping by. So, yun, no? Asa na ba ako? Yes, yung illegal act, laging laging kadikit yan pag Ako, ayoko namang i-expose masyado yung sarili ko. Pero I'm guilty of this, no? Hindi naman ako makukulong kung wala akong nagawang criminal act, di ba? Pero sa atin na lang yun. Hindi totoo yun. So, laging kadikit na actually most of the illegal act nag-i-start yan sa utang. Sa utang or sa pagbenta ng illegal. Paano sa tingin mo the only way na bumawi? Brother, try mo munang mag-stop ng 90 days, bro. Kasi kung medyo mainit ka pa, Sir Joseph, no? Kung mainit ka pa, wag mo sabayan, di ba? Balitaan mo ako kung makaka-stop ka ng 90 days. Tingnan lang natin kung ano yung magiging change of thinking, perception, tsaka tingnan lang natin ano yung value ng money pag naka-stop ka ng 90 days. Kasi sabi nila, clinically, the only way na magkakaroon ng konting clarity yung isang tao or conscience pag naka-stop siya ng 90 days. Kasi ako, for sure, pag ganyan ang tanong, galing ako sa talo, bro, talagang ang utak ko, gusto ko lang talaga bumawi. Pero nung nakatigil ako ng 90 days, medyo nagbago Nagbago yung thinking ko na parang hindi ko yata kayang bawiin May gano'n no? May konting takot na ako Parang impossible na Lalo na ako, high dosage ako maglaro dati. Parang lagi kong iniisip yung capital Pero nababago kasi Nababago yung thinking ng isang tao pag naka-stop na 90 days. Saka lalo na pag nakarinig ng konting kwento ng pagbabago sa ibang tao, medyo naiiba yung thinking So, you can only answer that sa sarili mo pag naka-stop ka na 90 days, bro. Kasi yung pagbawi, kung medyo magaling ka sa business, kaya mong bawiin sa ibang bagay
Pero pag sobrang laki na talaga, baka it's time to surrender na, kasi lalo na lumabang ka ng diinan tulad na nangyari sa akin. Parang ang hirap bumawi nung time na yun eh. Kasi sobrang laki nung amount na napatalo ko eh. So, let me know, Paps, no? Kung naka 90 days ka na, let me know. Kung ano yung ano mo, kung are you still eager to bumawi, or baka namang kaya mo nang i-let go yun kasi talagang talo na talaga. So, let me know, Paps, after 90 days. Yes, Fred. Question, what is your advice to those with starting their recovery when they feel bored and then tempt to gamble? How should they handle this urge? Bro, sabi nga nila, di ba, laging sinasabi, yung urge, naglalast lang yan ng 15 minutes. Maximum na siguro yung 30 minutes. Lalo na pag yung masyadong ini-internalize yung yung urge to gamble. Walang sugarol na nag-relapse or tumira ulit nang hindi nila alam yung exit plan. Lahat ng gusto mag-relapse or gustong tumira ulit, nakaproject na sa kanila yung exit plan. So, naniniwala ako na walang basta-bastang tumitirang isang sugarol. Lalo na galing sa recovery. Tapos, mapapasugal daw, mapaparelapse. Pero walang ganun kasi it takes preparation eh. Bago magsugal ulit. Number 1, capital. Kung walang capital yan, hindi magsusugal yan. Number 2, alibi. May alibi na yan. Or may ano na yan. Ika nga eh. Meron na yung at least 3 option. Pag natalo to, pag nanalo to, pag tabla, ito ang reason ko. And next is the reason. Justifying. Justify niya yan, bro, yung pagsusugal na yan. Tapos, hahanap yan ng any reflection na pwedeng maging mas concrete yung kwento or yung reason. Nagamit niya kasi tumay sa garahe yung aso eh. Kaya nagsugal ako. Joke lang. Laging ganon, no? May yan. Naka-pattern na yan. May exit plan na lagi yan. So, if kaya mong lampasan yung 30 minutes na stinky thinking, or kung kaya mong libangin yung sarili mo for 30 days ng ibang wants or needs, usually naman, ang isang gambler nakukuha sa pagkain yan eh. Pag nabigay mo yung right na food na gusto niya, maano yan eh. Or shopping. Kung ma-justify niya sa sarili niya na shopping ko na lang to kaysa isugal ko. Ganon din naman ng ganon din naman ng end up nun eh. Mababawasan siya ng pera eh. So, rather take that lifeline na yon, no? Or yung antidote na yon, doon sa na yon, sa case na yon, kung talagang matindi yung urge to gambling. And napansin ko, sa isang gambler, change of scenery. Dali mo sa outdoor yan, makakalimutan niya yung gambling niya. Kasi dalhin mo yan somewhere nature, makakalimot yan. Pero kunyari, talagang kailangan niya marinig yung options na yan eh. Kasi hanggat hindi niya naririnig yung mga options na yan, dun siya sa way niya. My way or the highway. Diba? So, listening is part
para magkaroon ka ng maraming tools, no? Kailangan maka-attend siya ng maraming sharing para at least malaman niya yung yung possible na other way para makalimutan niya yung urges niya. Pero bro, it's only 30 minutes, mawawala yan. Uy, nandito pala yung kapatid ko. Hi sis, nature heals nga. All answer and solution are God's given already around. Yeah, totoo yun, no? Higher power, closer to nature, closer to God. Sabi nga nila, you just need to look for the signs, no? Tama yun, sis. Thank you, thank you. Thank you rin for dropping by. So, Joseph Vito, umabot ka ba ng 7 digits sa isang gabi? Brother, yes, no? Yeah. Pero, hindi ko siya pinagyayabang. Manalo ka ng piso, manalo ka ng 1 milyon, pareho lang ang pakiramdam. Anxiety. Hindi ka patutulugin yan. Lalo na pagtalo. Hindi ka patutulugin yan. So, it doesn't matter kung malaki ang playing budget mo or playing allowance mo. Same din yan. Dalawa lang pagpipilian mo. Tama o mali. Yun lang yan. So, walang ano yan. In recovery, sabi nga nila, walang value yung money. It's the principle of being righteous or not. Yun. Kasi bawat isa dito sa atin, bawat isa ng mga siguro may kanya-kanyang dosage yan. So, sometimes, mas napupuwing pa nga sila sa small amount kesa doon sa big amount. So, hindi na namin tinitingnan yung value nung money. Yung prinsipyo na lang na am I righteous or not? Kasi kung righteous ako, isa lang ibig sabihin na wala akong humility. I cannot accept mali. So, pag-relapse lang ako, babalik lang ako ng babalik sa dati kong way to gamble. Kasi, feeling ko, lagi akong tama at tatama. So, useless. Useless yung amount, bro. Masarap lang yan na i-brag about or maging basis ng capacity. Actually, for me, yung capacity to lose is also the capacity to earn. So, kung kaya mo magpatalo ng ganyan, kaya mo ring i-revive yung sarili mo to earn that much. Kasi sanay ka sa ganong halaga. Yung mga iba kasi may yung iba kasi merong tinatawag na contentment dosage. So, kung kontento na sila sa ganong halaga, okay na yon. They can easily recover. And that's the hard part for me, no? Pina-realize sa akin ng treatment, the value of money. So, ngayon nahihiwagaan ako. How did I play like that? Kasi, I just earned this much. Pero wala imposible sa isang sa isang sugarol, lalo na pag nagbago. O kaya nyo maglaro ng ganon, he can also earn like that. And it's a fact. So guys, okay pa ba? Can I move to the next question? So it's also a big yes, di ba? So it's also a big yes na yung illegal act, laging yang kadikit pag may problema ako sa sugal. So, next question. Nagkaroon ka na ba ng problema sa pagtulog dahil sa naano ko na ba to? Sagot ko na ba to? So, ulitin ko na lang, no? So,
Nagkaroon ka na ba ng problema sa pagtulog dahil sa sugal? Actually, bilib ako sa bilib ako sa sugarol. Kahit walang droga to, they can stay up late until 3 days. Sugal lang ng sugal. Actually, guilty ako doon. 3 days, grabe. Kaya ko magsugal na 3 days non-stop. Lalo na pag yung up down yung pera dati. I mean, nasa table, actually parang nakakahiya nga, pag naiisip ko ngayon. Grabe, hindi ko matanda ako, nagpalit ako ng damit noong time na yun eh. Parang hindi, parang same suit yata ako. Yeah, alam mo yun? Isa kasi pag sobrang lakas na ng laro dati, nakakalimutan ko na. Actually, meron ako isang friend dati na nagdadala pa sa akin ng damit sa pasugalan. Yung good friend ko na yung binisita rin ako sa live ko kahapon, si Hill. Grabe yun. Dati, sa sobrang bait niya, dinadala ako damit, dinadala ako vitamins, dinadala ako pagkain. Ganun siya ka-enabler sa akin dati. No? Pero, nobody can do that. Siya lang, no? Kaya, love na love ko yung kong yun. Kaibigan kong yun. Hello, PC. Hoy, yung best friend ko ng high school. Hello. So, yun, no? Yeah, naapektuhan yung pagtulog, no? Actually, ngayon nga napapaisip ako parang, ano pa kaya yung nag-online gambling? Kasi lagi niyang bit-bit yung sugalan niya eh. Dati kasi kami kaya hindi makatulog kasi walang pang-uwi, walang pamasay pang-uwi dahil sa casino or what. Paano kaya sleeping habit itong ang sugalan niya nasa cellphone niya? Parang ang hirap nun. Ewan ko lang siguro makakatulog to pag talo to. Or talagang walang mautangan. Tingin ko makakatulog. Pero hindi, sabi nga nila, the more na natatalo, the more eager na dumiskarte eh. I don't know guys, comment nyo nga sa akin kung ano bang epekto ng online gambling sa sleeping habit ng isang tao. Hello, Jomel. Kumusta? Kaya uso yung pang-hold up. Yeah, no? Pang-hold up. Usually, dati naalala ko, kalimitan ng mga nag-hold up sa Rizal Avenue tsaka sa Harrison eh. Kasi malapit sa casino yung mga yun eh, no? Ewan ko lang ngayon, no? Ewan ko lang, usually siguro yung sa mga online gambler, ang number 1 talaga is stealing eh. Kupit eh. Or lying. Gagamitin yung account ng pamilya or bank account ng pamilya. I don't know. Baka gano'n na yung uso ngayon. Naka-move on na ako sa Lakers. Mukhang mukhang napadiin sa sa Lakers, brother So yeah, no? It's a big yes also na even yung pagtulog maapektuhan sa pagsusugal. So, move ako. Next question. Kapag galit, dismayado, o frustrated, gusto mo bang magsugal? Actually, yun ang pinakamasarap na feeling eh. Pag galit, sarap magsugal nun, bro. Talagang todo pati yun. Todo pati pato, lahat yun, paggigil. Actually, anger is the most yun yung pinaka number 1 feeling eh. Lalo na if you galing ka sa talo, babawi ka, lalaban sa sa house. Naku, yun ang gustong-gusto ko yung gigil na yun eh. Yeah, bihira naman ako nakakita ng sobrang saya, nagsugal eh. Kalimitan galit. Kalimitan dismayado.
to change their luck, to change their day, change their lifestyle. Yeah, for sure, it's a big yes, no? So, next question. Kapag may magandang nangyari sa'yo, naisip mo bang magsugal para ipagdiwang ito? Yeah, it's also a yes, pero may narinig ko ng mga ibang kwentong gano'n, no? Nakatanggap ng bonus, sobrang saya, nagsugal, ayun, malungkot na ulit. Galit na ulit. Talo eh. Ay, nabasa ko yan, Jumel, pero I cannot say it in the mic, brother. So yun, no? Sabi nga nila, gambling is not a game of of money. It's a game of emotion. So actually, yun din ang sinasabi ko every time na nag-share ako, no? Kasi dumating ako sa point na talagang money is just a fuel eh. It's more on every deal. Ang hinahabol ko na yung feelings ko na nakukuha ko sa gambling eh. And parang yun, no? Parang equalizer yun ng stereo. Up down yun, no? Hindi siya mag-balance. Hindi siya mag-balance sa akin kasi yun nga eh, emotion na yung hinahanap ko every deal. Nawawala na yung logic ng pera. So, ang hirap sa gambling. Lalo na yung ngayon, online, walang katapusan. Di katulad ng mga traditional na sugarol. It's more on sabong. So, pag nagsarado na yung sabungan, wala nang sultada. Sa casino at sa online, non-stop ang sultada eh. Walang yan, dire-diretso. So parang ang hirap, no? Hirap mag-stop. Pero nakita ko na emosyon na yung nilalaro ko. I want to be happy, I want to be, di ba? Mad, sad, glad, afraid, hurt. Diyan na lang naglalaro yung katawan ko tsaka utak ko. Yung pantaya, yung pera is just a fuel. Or parang it's an entrance lang. So, think about it also, guys. No? Baka nagsusugal ka na lang sa emotion mo eh. Hindi na dun sa value ng pera na gusto mo manalo. Kasi, nananalo naman eh. Ba't ganun hindi maka-stop? So, baka sa emotion na lang din, doon ka na lang tumataya. The fulfillment na magkaroon ka ng ganung feelings. So, check also, no? Tingnan nyo, baka, yun na yung, doon ka na talaga nagsusugal lang. Justification na lang yung pera na gusto manalo, pero deep inside, gusto mo talaga matalo kasi mas malakas yung feeling na ganun eh. Yung feeling alone, feeling depressed, feeling vulnerable, feeling kawawa. Minsan yung mga sugarol doon lang na-addict eh. Yung outcome ng gambling. Hindi yung intention to gambling. So, think about it also, guys. And also dun sa last question, naisip mo na bang tapusin ang buhay mo dahil sa pagsusugal? Actually, ito lagi ko naririnig lately. Na, yun nga, gusto na nila magpakamatay kasi nga through the lies, sa amount, nakakahiya na daw, gusto na nilang no. Actually, guilty rin ako doon before, no. Gusto ko na rin gawin yon, no. Kasi nga parang impossible ng makabawi, no? Pero sabi nga nila, there's 101 ways to be happy again eh. And
maybe these deaths or these outcomes from gambling, it's just a stepping stone na mas magiging maayos yung buhay ng isang sugarol. I don't want to sugarcoat it, no, pero minsan kailangan ng isang sugarol na ma-feel yun para talagang malaman na talagang empty na siya. Pero we all knew naman na taking our lives not the solution. Pero sabi nga nung mga expert, kung ang friend mo nagsasalita ng ganon, don't neglect it. Empathize with it, no? Or sympathize with it. For sure, kailangan niya ng kausap. Kaya nagsasalita ng ganon yung tao. So, it's a cry for help. So, kausapin yung taong ganon, no? Ako, sa hotline, laging ganon lagi ang entrada. Gusto nila magpakamatay, gano'n. Pero, the moment na nagkaroon siya ng common denominator sa akin, pag pinag-uusapan namin tungkol sa sugal, nawawala Nawawala yung na yun It's only the sense of hope na maibigay mo dun sa person. Ano yun bibit-bitin ng isang tao yun Gagamitin niya yun So, yes, this is also a big yes, no? Tapos, sabi nga nila dito sa halos 20 question to If you say 7 yes sa mga question na to, actually for me nga kahit 3 lang sigurado may problema na ako sa sugal. So, guys, if you yung sa mga na late, no, or so alamin nyo or show this video sa mga friends nyo na may problema sa sugal or tingin nyo nagkakaroon na ng problema sa sugal. So, pag nag-yes din sila sa mga question ko, at least 7, for sure, may problema na sa gambling nyo. So, sana, guys, may napulot kayo, sa episode na ngayon, Actually, post ko to sa sa YouTube, So konting edit lang sa mga and ikakat ko to ng mga reels to create awareness sa ibang tao. Hello, Melinda. Yes. Actually, kakatapos ko lang na doon sa mga question, So, yun nga, guys, I will upload this in my Facebook account and then also in YouTube, Hope, Hope, 17 out of 20 ka. Wow! Pure breed, gambler talaga to, So, yun nga, guys, hope this create awareness for some people in need, especially in gambling, So, pa-like na lang, pa-share, and yun. Shoutout nga pala kay Pax, sa pinakagwapo ng Santa Rosa at Binyan. Pax, I love you. So, guys, let's help the let's help the people na yun nga, na nagko-question na ng problema nila sa gambling. Kasi, for sure, pag nag-say yes sila dito, may problema yon. Yes, Melinda, do you have question? Pustahan, nasa labas po siya. Hindi na ako pwede makipagpustahan kahit salitang pustahan. Yes, Melinda, do you have a question? Yes. Ano yung question kaya? Yes. PC, eto, buhay na saksi rin yan sa nangyari sa akin. So,
sana no, sana makatulong tong video na to. I-edit ko rin to para I don't know, maybe my story can also help others. Bakit ang members bago pa lang at lumabas na kaagad? What do you mean, Belinda? Umalis agad sa recovery? Actually, maraming ganun, no? Sometimes they focus na lang dun sa ano nila eh. Yung kakayanan nila with their family, no? Siguro baka yung contentment nila regarding sa mga na-recover nila hanggang ganun na lang. Kaya they leave or sometimes they forget what they learn. Natural yun kasi nga minsan ang goal lang nila is to get the attention back ng mga pamilya. So okay na yun siguro para sa kanila. Yun lang yung ginogol nila kasi depende yan sa dosage of recovery na gusto nilang matanggap eh. Yun, no? Yung valid yung question na yan, no? Ano dahilan ng pag-relapse? Isa lang ibig sabihin nun, they can still afford to gamble, no? They have more reason pa to gamble kasi nga they know their way out eh. Tulad yan sinabi ko kanina, hindi naman magre-relapse yan kung kung hindi nila alam yung exit plan eh. They already had the exit plan. So, yung relapse, yung betting, it's only a manifestation na kaya na nilang gawin. Kasi nga, marami na silang exit plan or marami na silang there is a capacity to gamble pa. So, isa lang ibig sabihin nun, hindi pa sila ganun ka-bottom sa sarili nila. Or meron pa talaga silang reason no? So, pero yung even though it's a relapser, still, no? Meron niyang pagkakaroon niya ng sense of awakening kasi nga every relapse mas madiin na cut yun eh para do sa tao. So once they reach their emotional bottom, for sure yun na yun. Malay mo maging magkaroon na siya ng awakening, magtuloy-tuloy sa gambling, sa recovery. So guys, sana marami kayong natutunan today and that's our episode 2, no? Mga tanong para malaman kung may problema ka na ba sa sugal. So bye-bye muna. Thank you guys for dropping by. Bye-bye.